Ano, call ulit tayo sa Friday about sa YouTube. Teka lang baka meron akong ka-meeting after nito eh. 10 ba ngayon? 10 ano? 10. Oo, 10. Pwede na natin idiretso ka. Siguro kung mga half an hour. Ah, sige, Oo. sige. Okay naman. Pwede Kung, naman. kung libre ka. Okay pa naman. Okay pa naman. Oo. Siguro So, hanggang sige, 12, sige. 12 pa naman ako mag Alam ko, ang nakalagay sa diary ko, may diary. Ano nakalagay sa diary ko? Sa Friday pa tayo. Parang hindi ko nasulat ito. Kaya natanong ko, saan ba yung YouTube? Ganon? Oo. Yung Friday, 10 o'clock, yun pa rin dapat sa ating dalawa, tama. Oo. Oo. So, hindi ko pala na ano to. Buti na lang na Oo remind. nga. Ito yung binook mo eh. Sa akin Oo eh. nga. Oo. Hindi ka Inano ba ko naka... na maaga na para saka sa umaga kasi hindi pa masyadong busy ako. Sa Ah. hapon ako kasi ang office hours ko is 2 to 10. To ka nag-uumpisa. So, kasi sa time zone kasi ng mga clients yan. Okay, okay, okay. Sige. Start na tayo. Okay. Okay. Okay, CJ. First of all, siyempre, I want you to introduce yourself. Una, yung name mo, and where you're from, and yun, introduce mo na. Okay? Yan. So, Sige, in anytime. 60 seconds, Yeah. Go! and good morning everyone or afternoon, good evening kung saan man tayo papatak ngayon. I am Catherine Joy Cardano. So, my friends call me CJ. Yan. And I am a specialist nurse and educator by profession. But then 2018, no, 2018, I took a leap of faith and decided to have our early retirement and then came home here in the Philippines to start a new life. Yeah, to start a new life. Ayan. So, yun lang muna. So, I am actually from Parañaque. I am based in Parañaque at the moment. Mas dito kami nag stay kasi meron pa rin kaming ibang mga pwedeng pagtuluyan pag na, pag nalulungkot na dito, yon. So, yon. But I like it here kasi malaki yung space. So, yon. Okay, yun. So, about freelancing, how long have you been freelancing? And so far, ano ba yung mga greatest achievements mo being a freelancer? Well, let me tell you, kumbaga, a summary of the story, paano ako nagsimula sa freelancing. Kasi nabanggit ko kanina, 2018, umuwi kami. But I didn't jump sa freelancing or bump into freelancing ng 2018. So way back 2013, I knew about freelancing already, even if I was actually working and living abroad. So yan. So um, nakikita ko lagi 'to sa YouTube, kasi mahilig ako sa YouTube, eh. So, sobrang busy sa work pero I enjoy watching YouTube and, obviously meron kaming TFC pagka nasa ibang bansa, yung The Filipino Channel. Nagpa-pop up din yung mga ano, yung mga, advertisement and all. So, one time, habang naglilinis ako siyempre nanonood multitasking, eh. May narinig ako na ano, nagsasalita. Ang ganda ng accent niya. And talking about freelancing. Oo. So, linis, linis, linis. Tapos habang napapakinggan ko, parang nagugustuhan ko yung sinasabi niya. Alam mo, pagtingin ko, Pinoy pala. So, parang na-excite naman ako na sabi ko, ang ganda ng ano, ng accent niya, baba, ganyan, ano. And since then, finalo ko siya and that's when I learned about freelancing. Tapos sabi ko, oh, okay. Kasi nung mga time ng 2013, gusto ko nang mag-retire. Oo, gusto ko na mag-retire. Kaya lang sabi ko, anong gagawin ko sa Philippines? 'Di ba? So I am a nurse, ayoko mag-nursing pagka-uwi ko sa Philippines. Kako. So ano kaya ang gagawin ko? So
Ah, manonood ako about freelancing. This is, puwede ba tayo magbanggit ng mga pangalan ng iba? Anyway, sa ibang grupo 'no, sa ibang grupo do'n ko siya nakilala. And, since, tayo naman is naandito sa tribe, do'n ko na rin nakita si, Chief, Jan Pagulayan. Kasi parang, magkaibigan sila, eh. Tapos kinuwento din niya, parang shine-share niya yung time na yun si, Chief Ace parang, nagpupunta pa sila sa Mega Mall para magturo siya, lahat ng tao nakapaligid sa kanya. So yun yung na-ano ko, naabutan ko na kuwento niya, eh. So Okay. nagsisimula pa lang siya nun. So alam ko Okay. na, oo, alam ko na yan. But then, I continued nursing. Tapos in 2015, pantang 2015 o gano'n, bumili ako ng course. Nanonood lang ako, hindi ako ano, kasi sabi ko baka scam yun, eh, 'di ba? Baka scam. Kasi nurse ako tapos 'di ba freelancing ganyan, plus online, parang gano'n. So, pero Yep. bumili ako ng, course, may leveling din yun, eh. Nood lang ako and then after ng 2017, 16 gano'n, nag-offer sila ng, itong binilang ko ng course puwede mo siyang i-level up parang gano'n, para ma-access mo siya lifetime, binili ko siya. Sabi ko hindi ko pa rin gagamitin ko siya 'pag umuwi na ako, 'pag ready na ako. To cut the long story short, 'di ba, pagdating ko sa Philippines 2018, hindi ko pa rin siya ginamit. Iba yung nangyari sa'kin, iba pa rin yung ginawa ko. Oo, nag-business-business muna, ganyan. It's only when pandemic hit noong Okay. Yeah. 2020, mga last part, binalikan ko siya, nakalimutan ko na nga siya na meron pala akong lifetime complete accelerated course, gano'n na binili ko siya. So ngayon, yun yung start ulit. Ay, gano'n pala yun, parang freelancing. So, do'n ko nakita yung paano maging VA, paano do'n ko Okay. pa lang siya inano. So, Okay. ngayon noong April 2021 to be exact, natapos ko yung buong course. Okay. And do'n ako nag-start Okay. na i-apply siya. Okay. So, hanggang ngayon level up, ganyan. So nakakita ng, mas maganda at mas malinaw, na mga courses na makakatulong sa akin to kumbaga, medyo bumilis ang aking, freelancing. So gano'n siya and, ayun tapos, eventually, nasali na din ako dito sa, tribe, ayan. So, yun na Okay. po. Matagal ka na Kami pala, 'no? no? Mga inactive ka lang pala ng ano. Ngayon pa lang vlog Oo. talaga. Ayun, last year ng Last 2021 year. pa. Okay. Anyways, yun. Ano naman yung mga nagiging struggles or challenges mo bilang freelancer? Well, lahat naman nakakaranas ng, challenges sa Yeah. ah, so, pero, sa akin, knowing myself. So, ang dami ko namang life experience sa labas ng bansa at that opened my eyes din 'no. So, kaya mas malawak ang pang-unawa ko. Kaya itong mga failure na mga sinasabi nila, although talagang mahirap, so for me, it's part of life. Hindi siya for me parang big failure or big ano naman. Everyone will experience, ah, alam mo yon, challenges sa buhay. Lahat tayo makakaranas ng init, ng ng gabi, ng alam mo yon, yung mga yon sa buhay, hindi part of life siya. So, sa akin, wala akong masasabi na yung biggest struggle, wala talaga. Sa akin lahat big or puwede ko ring sabihin lahat small. So hindi ko siya ma-quantify kasi nga I take it as it is. Parang sa amin kung kung saan ako nanggaling ang lagi namin sinabi, "Just get on with it." 'Di ba? So yung iba, just do it. Dito naman, 'di ba? So parang gano'n, tanggapin mo siya whether you like it or not, tatanggapin mo siya.
let's get on Tama. with it. Ganon. So, pero yung sa akin, personally, ang talagang struggle ko, no, talagang struggle ko, sabi ko nga, madami siya, pwedeng maliit, di ba, pwedeng malaki, ganun. But one thing that strikes me the most each time pagka yung naaalala ko lang talaga is yung imposter syndrome. I guess lahat ata makakaranas nito in some way or another. Yes, So, yes. yun yung laging nag-aano sa akin. Kasi nung una din, di ba, dahil sa background ko as a nurse, nung una, I was having a hard time connecting yung dati kong ginagawa sa freelancing. Kasi akala ko noon, it is a different pero it is a different league, kumbaga 'di ba? It's a different league. Kasi yung nursing nag-aral ako ng 4 years, pagdating ko sa ibang bansa nag-aral din naman ako. Tapos may mga certificate, pagdating dito walang certificate pero kikita ka, paano ba yung sabi ko, "Paano ba yun?" Sabi ko, para bang hindi ako confident nung una na kunyari mag-price sa gusto kong service, because I'm thinking na baka hindi ko ma-deliver yun, baka hindi swak kasi wala naman akong certificate sa freelancing, 'di ba? Whereas sa nursing, kahit nakapikit, kahit anong ano mo sa'kin basta doon sa doon sa, specialty ko, masasagot kita, 'di ba? Sabihin mo sa ito blood test ko, i-interpret ko, ito ECG ko, interpret ko sa'yo, ay mga gano'n. Pero sa freelancing parang nawala yung confidence ko, nung una kasi nga, "Teka, kaya ko ba 'to? Alam ko ba yung sinasabi ko?" Or kahit na 'di ba nag-aral na ako, nag-certificate naman ako, but that is parang ano lang siya, parang online lang siya, hindi kagaya nagpupunta ka sa school, 'di ba? 'Di ba parang gano'n, yung may building. Sa sabi ko, "May kakagat kaya sa'kin o, am I may magta-trust kaya sa'kin?" Parang gano'n. Trust expected. And then I remembered, nung nasa ibang bansa ako, when I want to, kumbaga, mag-elevate sa career ko, for example, kasi leveling dun, 5, 6, 7 nurse gano'n. So manager 7 gano'n, 8, 8A o yung pataas ng pataas. 'Pag meron akong ina-eye na position, meron akong siyempreng ginagawa para ako yung piliin, 'di ba? So, ginagawa ko, I take yung mga job description ng mas matataas na posisyon, and lahat ng yun kasi nakalagay kung ano yung requirement nila at saka yung extra. If you got this, may advantage ka. So, lahat ng yun kailangan magawa ko siya, and I document everything. At kung wala doon sa area ko, yon ang ginagawa ko, ako yung gagawa o ako yung maghahanap ng opportunity para makakuha ako ng, kunyari recommendation, I will be part of this, yung mga gano'n. And yung pala yung, kumbaga, noong naalala ko yun yung ginagawa ko dito sa freelancing ko. So, for example, sa DC sa DC, ah, yun pala yung DC na tinatawag. Wow! So, I do a Schedule lot of call. them, yes, I do a lot of them, sa sa work ko before. Parang I did some reflection and inisip ko, sinulat ko lahat ng mga skill ko na ginagawa ko na confident ako before. And hinanap ko yung para ma-translate siya dito sa freelancing. So, in terms ng communication, dahil nga educator din ako, I do a lot of talking. I do a lot of, sa bedside, talagang as in return demonstration, ituturo mo siya, may manikin ako, ituturo ko, ganto, gantong gagawin mo, step by step, ganon. 'Di ba? Hindi naman Tagalog ang salita namin dun. So, kailangan talaga yung gano'n ba, conversational siya. Tapos mga kausap ko, because I do also mga, policy, for example. So, ang mga kausap ko consultants, mga
high-ranking Okay. consultants, mga doktor. Tama, tama. So, parang ang feeling ko, kung ang client is di ba, yung karamihan taga or sabihin natin mga CEO level, Yes, yes, yeah. business owner. So, tinitignan ko lang sila as, yung mga ka-consultant ba? Tinitignan ko lang sila na gano'n para hindi ako kabahan or what. And yun nga, 'di ba, like sa DC, we assess, 'di ba? We assess. So, sa nursing, we do a lot of that, 'no? So, 'pag nagpaligo ka, nakikipagkuwentuhan kayo pala ina-assess mo na, parang gano'n. So, akala niya kuwento lang na kuwentuhan lang, pero ang dami mo nang makukuha. Kung aware ka na bakit mo siya ginagawa, intention siya, intentional. So, lahat ng 'yun naging madali for me, mula noong nai-connect ko siya sa lahat ng ginagawa ko. Kasi we do a lot, sabi ko nga, we do a lot of assessment, planning, Yes. ano yung action, i-evaluate mo siya, i-re-evaluate mo siya, okay ba 'to, binigyan mo ng gamot, o kailangan mo i-assess, umepek ba? O 'di ba? O kailan mo 'to tatanggalin na, re-evaluate, o yung mga gano'n. So, 'di ba, sa social media, sa ano, nai-connect ko din siya. So, mga insights, numbers, data-driven. Ngayon, mas yes. madali ko siyang naiintindihan. Oo, tama, tama. So, kaya gano'n. Mahirap pa din siya yung mga iba, so challenging. Pero once na ma-explain sa akin on how it works, and then I look for yung mga skill ko nga, kasi mas maintindihan ko pa siya 'pag gano'n ko siya Tama. inatake, parang gano'n. Ayos. I love your attitude. No? Ang ganda nung ganun eh. Na nako-connect mo nakukuha mo yung wisdom ng ginagawa mo. Tapos, mako-connect mo sa Oo, iba. Di ba? oo. Ang hirap kasi ng Yeah. ang hirap kasi ng mga sa freelancing, ang daming skill. Oo eh, di ba? Ang daming So, skill, tapos but that is all part of a business. Kahit nasa small business, lahat email, lahat, click funnel, yes, yes. what is this? Kung gano'n, di ba? SOP, Oo. ginagawa ko din yan. Hindi ko SOP. naiintindihan dati, pero may nag-explain sa'kin, okay, Yun pala ganun yung lang. Ay ko na siya sa'kin. Okay Yun na pala pala yung ginagawa. yun, ganun Pero pala. nurse ka dati? Ginagawa mo yun dati? Nurse ka? Yes, kasi gumagawa ako ng policy. So, Okay. kunyari, kasi, siyempre yung mga time na hindi naman masyadong matagal yun, 'no? Pero yung mga kasi yung mga, staff, yung mga staff ko, so kailangan ayoko sa masyadong nagbabasa sila. So, I Okay. do ang tawag ko naman dun paradigm. Okay. Paradigm. Yung mga may decision, may triangle, may gano'n. Eto, so yes or no, dami kong ganyang ginagawa. Ang dami kong ganyan. 'Pag yes, ganitong gagawin mo. 'Pag no, forward. Eto, ganito, ganyan. Sa isang A4. So, Okay. laging A4 lahat ng mga ko policy, kinonvert ko sa gano'n. Kasi ang dami, minsan binabasa. Yeah, yeah. Ayaw magbasa. Ayaw nila magbasa. Kinonvert ko lahat sa gano'n. Yun. Para Okay. So, yun. So, wala palang kahirap-hirap sa'yo. Struggles lang. mahirap din. Mahirap din, pero Minsan kailangan mo ng planning. But yes, planning. I can say na mahirap siya, pero doable. Ba Yes, naman tama, yung tama. dito, doable siya. Yun. So, yung kakabit niyang attitude mo na yan, ano ba yan ang mga habits mo nung na-develop mo para nakatulong sa'yo para maging ma-achieve mo yung ganyang, yung attitude, yung mga habits mo, whether health or physical or work-related habits. Sa akin is, ang gusto ko talaga na i-achieve is life-work balance. Yan yung gusto ko. But, minsan ang mga tao, 'di ba, parang ang mga na-attract o ang nagagawa natin the most is talagang work. Mas matimbang ang work, 'di ba? Kasi, siguro dahil gusto nating kumita, gano'n, kaya nandun siya. But the only thing na, umaangat sa habit na ko for the longest time
is really yung pagiging pasensyoso. Hindi ako yung someone kasi na ano yung kunyari walang answer. Walang answer. O kaya hindi ko pa siya makita. Hindi ako agad tumitigil. Hindi Okay. ako agad tumitigil. So I keep on, paano ba to? Paano ba siya? At saka, parang for me, hanggat walang answer, hindi ako nasa-satisfy. Baka Okay. hindi ako makatulog, baka tumaas blood pressure ko. Kailangan ko siyang hanapin. Oo, Okay. ganun ako. Kailangan ko siyang hanapin. Pero meron namang mga times na, kunyari may problem, tapos sa tingin mo problem. Pagka sobrang tagal naman, sometimes it's a matter of discerning whether is it actually a real problem. Kasi minsan, di ba, ang problem kasi, ang difference niyan, ang problem dapat may answer or solution. Whether matagal siyang hanapin yung sagot or nandyan lang siya. Pero kapag ka walang solution, isa a problem. So, minsan sinasabi ko sa sarili ko, let's move forward. Next na. Parang ganun mo. So, if Yan. it's a problem, merong solution. Pag walang Okay. solution, it's not a problem. Wag mo na siyang isipin. Parang Yun. just accept it. Ganun na lang. Just accept and then hanap ka na ulit kung ano naman yung kailangan mong solusyonan. Diba? So, Yan. I think yung habit for me is being persistent. Diba? Being Tama. persistent apart from being patient sa mga gagawin. Kasi, Okay. gaya no, I do a lot of research din in the past para makagawa ako ng policy, 'di ba dahil medyo matagal siya kasi it's not like parang technical dahil ang involved dito buhay ng tao. Kaya kailangan ng research, kailangan ng ganyan. For example, merong nag-pass away. For example lang, no? Dahil may ginawa yung isang staff. Aalamin ko pa paano niya nagawa yun or paano ganito, ganyan. So ang haba ng proseso na yun. Baka kasi yung policy na yun, kahit na finalo niya, pero meron ng bagong research ngayon because we all work, ah, kumbaga, parang evidence-based practice all the time. So parang gano'n siya, lagi siyang may backup na gano'n eh. Kaya yun, Okay. nadadala ko rin siya, natututunan ka. Kaya 'pag wala pa akong answer, I seek for help, tanong dito, tanong dun, 'di ba? Hindi ko naman siya sinasarili. Oo, kasi kailangan mo sa research yun, kailangan may makausap ka din, Yes. Yes. parang so yun, patience, persistence, so yan yung pinakaano sa akin. Yun. Yan. Maganda yan. Yan. Ano naman, for the benefit of yung mga nag-uumpisa pa lang ng freelancing dahil alam mo natin, medyo nagbo-boom na talaga ang nag-freelancing ngayon. So, ikaw, if you are to start again yung freelancing, paano ang gagawin mo na pinaka-advice mo sa mga aspiring freelancers ngayon? Kung magsisimula ulit ako, Yes, yes. freelance. So, for me, ibig sabihin nun nagawa ko na ngayon tapos magsisimula uli kunyari sa panibagong buhay, 'di ba? Incarnation, okey. Oh my So, God, parang gano'n, 'di ba? yes. But, well, for me, kasi change is really constant, 'di ba? So, yung mga nagawa ko ngayon, ah, baka iba na siya 'pag gagawin ko siya ulit, 'di ba? So, yung current knowledge ko or skill para sa freelancing might be applicable now, pero kung magsimula ulit ako, so sa bagong panahon, baka iba na rin ulit. So, meaning, ang ating course of action sa mga ganito is to keep on learning, embracing change, 'di ba? And kumbaga parang, act accordingly, parang gano'n. So, marami kasing mga bagay sa mundo na kunyari ngayon napag-aralan mo, bukas hindi na siya applicable. Kagaya ng 'tong mga sa Facebook, napakadami 'di bang mga algorithm, kada kibot araw-araw ata iba-iba siya, 'di ba? But as tayo mga freelancer,
hindi natin siya puwedeng kalabanin. Dapat alamin lang natin kung paano siya i-tackle. So, that is what I'm going to do. So, what I'm doing now to parang every day I learn, gano'n din ang mangyayari sa akin kung magsisimula ako. Hindi ko siya aakapin na, "Okey, dapat gan'to dahil ito yung napag-aralan ko, bukas iba na." Bukas iba na. So, hindi ko siya puwedeng ipilit, hindi siya magwo-work, hindi Yes. siya magwo-work. So, gano'n naman yung Yan. Ang ganda nun, Ano ka, millennial mindset ka. gano'n ba ang millennial? Kasi, of course, talagang, bago ngayon, eh. Kasi, di ba, dati, wala namang Facebook dati. Biglang nagkaroon, di ba? Mhm, Tapos, wala namang TikTok dati. Ngayon, may TikTok na. So, exactly. I guess talagang change. I guess lahat ng ito is, because of my experience in Japan. So, katulad Yan. ng na-share ko din because, yung mga ginagawa namin is all research-based. So, Okay. all the time may nagbabago sa mga ginagawa namin. And as specialist nurse sa educator nga, kami yung nagbibigay ng mga panibagong mga, kumbaga kaalaman, 'no? So, sa amin nanggagaling 'yun. Like for example, okay, so ito yung procedure before, but according sa, research, is not applicable anymore. So, we're going to Yes, change. tama. So, and if you want to know more about this, meron pang footnoting, merong Harvard referencing, may Nice. gano'n. So, Matindi, kaya matindi. hindi ka puwedeng naka-stuck lang. Okay. You have to keep Galing. learning, you have to accept that change. Okay. So, since nabanggit mo naman yung past, ano naman, let's get to know you better. Sino ba si CJ yung early years niya? Ba't ganyan yung attitude niya ngayon? Ano bang naging upbringing mo Oh, and your wow, values? personal 'to, Ah, I oo am the naman. second child in the family. Okay. There's, 6 of us. Ang aming eldest is, male 'no, si kuya ganyan. But, ako yung tumatayong 'pag pangalawa ka, 'di ba, nakikipagkompetensya nga raw sa panganay, eh. So, ako ang nanay. Ako yung nanay, ayan. My mother is a very strict, nanay. And dahil ako ang pang-unang babae sa family, Okay. yung dalawa lang kaming babae, yung bunso sa pang-lima pa siya. So, Hmm. ako lahat yung naturuan sa bahay at medyo mahigpit si mama ko. So, parang military nga sabi ko. So, Okay. lahat dapat organized, kulay sa kulay, tiklop dapat pantay-pantay para ka nasa department store. Every Sunday every weekend bago ka makalaro kailangan nakataob muna sa kalinisan ang bahay, mga gano'n. Galing. Gano'n siya. But I resented her for a long time because hindi ko naman naiintindihan 'yun nung una. Dahil parang pinahihirapan niya ako, yung iba naglalaro, ako naglilinis. Um, Nag-nursing ako, because of her also. Ang gusto ko lang talaga maging secretary. Kasi ako kasi yung tao na even before you ask, maibibigay ko na sa'yo kasi nakaka-assess na agad ako ng kailangan mo. Yes. Sabi ng mama ko, bagay ka maging nurse. Bagay ka maging nurse. Paano naging nurse? Ako ganun. Hindi ako takot sa dugo, hindi naman. Basta gusto ko kasi yung tunog ng keyboard. Oo. Ang laruan ko nun dahil wala namang computer nung unang panahon, may typewriter. Yes. So, ang gusto ko, may collection ako ng cardboard, tapos niro-roll kong gano'n, tapos 'pag naglalaro ako ginagano ko siya, yung tunog niya. Para akong hinihele ko, gustong-gusto ko yung tunog, 'di ba, weird ako. Okay. So, anyway, nag-nursing nga ako, siya nang nag-push sa akin. Hindi ko din kino-consider ang sarili ko as the brightest. So, Okay. yung mga kapatid ko, mga honor sila, ako hindi, bagsak-bagsak ako. Ganon. Yes, bagsak ko sila, may mga merit all the time, honor, ganyan.
Pero ako ang pasaway. Oo, ako ang pasaway. Okay. Kasi nga nire-resent ko si mama ko eh, ganyan. Parang bad trip ko gaya-gaya ako noon. Okay. Oo. Pero hindi naman ako nagre-rebelde kasi bawal din 'yun, 'di ba? Noong mga panahon 'yun bawal. So susunod ka lang talaga. So anyway, even sa nursing hindi din ako the brightest. But ang power ko, ang strength ko talaga is communication, oo. So, yun siya, yung power ko. Yung tapos pagka nagre-return demonstration, yung mga gano'n, may sasabihin yung clinical instructor, "Itong gagawin mo sa pasyente." Okay. Ganyan. Ay, lagi akong do'n first honor. 'Pag practical, 'pag Yes, yes. practical Tama, do'n. Pero practical. pagka mga theory, Yun. naku, namimilipit ako. Ang tagal magsasara na yung library, sinusuka na ako, hindi ko pa makakuha yung answer. Yung mga gano'n, oo. Pero Oo. yung 'pag sinabi, "Okey, magpe-present, maggaganto, ganyan." Ay, nangunguna talaga ako diyan. Yes, I yes. can deliver, oh, I Yeah, can yeah. deliver. Makaka-teach ako, makakaano, ganyan. Pero yung sa klase na parang theory, yung mga gano'n, mga hindi, ito type yun. Gusto ko yung Okay. action, parang gano'n. And then yun, nagkaroon ng opportunity dahil nga lagi ako nakikita, pabibo, gano'n. Marami na akong offerings noon. So, the first time na lumabas ako ng bansa, one of our ah, cardiac specialist din. Sa Makati Med kasi ako eh. Okay. Mm. Sa Makati Med. So, they do a lot of medical mission sa ibang bansa at nakakilala siya ng isang sick o principal. So, Mm. ganun. So, dinala nila kami para magtayo ng hospital, a heart hospital, cardiac hospital sa Egypt. Yan. So, dun Mm. ako. So, Yun. mula noon, marami na ako na-experience. Siyempre, ibang culture, di ba? Tama. Hindi pwedeng ikaw lang yung parang, kumbaga, yung dapat nakikinig ka rin sa iba, hindi Yes. ikaw yung bida, yung parang Yeah. gano'n kailangan mong makipagkapwa-tao, yung mga gano'n ba, kailangan i-respect mo yung kanilang culture, so Yes, yes. yung mga gano'n. So do'n naging simula yung mas malawak ko na pang-unawa, so kailangan na, maintindihan mo ibang tao more than yourself. Kasi Yes. hindi, 'di ba, ibabaon ka nila sa disyerto. Mm. 'Di ba, ayaw mo Shit. naman yun, 'di Oo ba? nga. So, you have to follow, hindi kagaya nung nandito na alam mo yun, iba-iba eh, iba-iba dynamic. Yes, yes. Iba-iba dynamic kung saan ako nakakarating. So yun, Mm-mm. yun yung naging ano ko na parang ay hindi ako natatakot o parang hindi ako alam mo yung feeling OP? Parang Oo. minsan lang o kaya Oo sandali nga. lang yun. Mm. Baka yung iba na-o-OP sa'kin. Oo. Oo nga Puwedeng eh. ma-OP ang iba. Minsan sabi nga nila overbearing ako. Ganun. I don't mind naman sabihin nila kasi parang gano'n talaga naman yung Ah, totoo napo-portray naman, di ba? ng walang ano, na walang ano na hindi ko napapansin, hindi ko Yes. Mm. napapansin. But it's just me. So, if you like me, 'di ba, do'n, Okay. talk tayo. But if you don't, edi okey lang Yun lang din. Hindi ko rin, di ba? naman kailangang Tama, tama. ipagtiis sarili. Yung sa may gusto lang, yun lang. Puwede para happy, 'di ba? Huwag mo na Oo naman. bubusayang. Yes. So, ano naman, sa present naman tayo. Ano nung pinagkakaabalahan mo ngayon? How a day looks like in your ngayon, sa present mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Okay. So normally, depende kasi, normally, panggabi talaga ang beauty ko, 'yan. So panghapon, gano'n. So I can stay the whole night. I love kahit nung sa nursing gusto ko panggabi ako, eh, gano'n. Kasi parang matahimik siya, mas makakaisip ako, Yes, parang yes. gano'n. Pagka during the day, well, my day would look like this. So, during the day, pwede akong magising, puwede akong magising, pero late ako magigising. Siguro for me, ang late sa akin, 10, gano'n. Mm, 10, early na yun sa'kin 10. Kasi early. nga ang ano ko, ang work ko is 2 to 10, 'yon, 2 to 10. Okay, Tapos okay. yung sobra dun
para sa akin kasi mayroon na pa ako mga ibang ginagawa. Yung 2 to 10 na yon because me and my husband run our own business, may family business kami. And itong 2 to 10 na ito is according sa time. So ano siya, parang swak siya mostly sa mga time zone ng mga clients namin. So unless na meron silang ibang request na time, so tinitignan ko kung mapagbibigyan. Pero normally Okay. yon yung time, 2 to Sa 10. US yan? Sa US? Yung mga Iba-iba, time. US, Iba-iba. UK, Okay. merong ano din, merong anong pangalan nito, pagka sa mga Middle East, mga medyo special oras sila. So nagre-request tapos tinitignan ko kailan sila, kung pwede silang i-fit. Pero normally ang lahat naman dahil sinasabi ko 2 to 10, if they are really serious, so nandun sila sa time frame na yon, pumupunta sila. Kasi wala akong mabibigay dahil hindi ko naman pasok na yung kunyari outside that hours. Kasi during the day, kung kunyari magising ako ng 10, di ba? Siyempre, mommy duty. Oo. Magluluto ako, di ba? Linis ng house, o kaya kung hindi naman yun ang gagawin during the morning time, meron akong errands sa labas, o mag-shopping, o mamalengke, ganyan. I-meet na client din, pwede din, gano'n sa umaga, kung kunyari nandito na sila. So, gano'n. But yung morning is para sa family siya. Para sa family, for myself. Tapos yung 2 to 10, gano'n. So, gano'n siya. Day off ko Wednesday. Oh, ngayon, Wednesday. Day off Kaya pala Wednesday. maaga ka ngayon. Wednesday, day off ko, at saka Sunday. Okay. Okay. Yun. Napaka-busy mo. Di ba? Anyway, um, yun naman, sa ano naman, sa future naman, ano bang goals mo ngayon? Ano bang pinaka important goal mo na mini-workout ngayon para sa future? Ang pinaka-ano ko talaga, ang future ko ay, I would like to see myself as kumbaga, na-scale ko na yung business namin na mag-asawa. Okay, so I'm running a vacation rental property management. So, tinutulungan ko yung mga OFW, para magkaroon sila ng extra income doon sa mga idle properties nila para hindi nakatenga naman yung mga ininvest nila. And ang gusto kong makita na in the future ay ako yung kumbaga go-to person nila dito sa Philippines to help them. And I'm not looking at just like Metro Manila or what. Gusto ko ng nationwide. So, yun yung gusto ko. At this point, ang pinakamalayo na minamanage namin is Batangas. Yon, Batangas. So, hopefully in the next syempre kakailanganin ko ng mga makinarya. Oo, Makinarya yeah. like mga freelancers din na katulad Oo. ko. Mm. Para magawa yung scaling na yun. Oo. Madami pa, Batangas pa lang kayo, meron pang mga Norte, meron pang mga Meron akong Cebu, meron pa. talaga, meron akong, sa Cebu, meron, Mm-mm. may mga nagpapakonsult din also sa Iloilo. Yan. Oo, yan, mga destinations talaga yun. Yun yung nakikita ko in the future. Ayun yung ita-target. Yes. And the future looks clear, di ba? So, ano lang. Yun, tapos na yung mga questions ko eh. Meron ko pang gustong i-share. Ano ba i-share ko? Ayun ko, Okay. doon sa business ko, Okay. actually nagtayo pa ako ng isa. Okay. So there are two, no? So itong vacation rental. And also, meron pa akong isa, it's like parang agency na din na maituturing. There's three of us in there. So ang tawag naman dito is DG Grow. We are catering sa ating mga agriculture
agriculturist, agripreneur, farmers. So, yan. So, sila naman yung kinikater namin. And Okay. whether they have a commodity or machinery or they need branding, marketing, so we cover that. So since ako nasa hospitality industry, no, apart from we work together no iba kong partners dito sa DG Grow. Ako naman ang pinaka dahil nga specialty hospitality, I do agritourism also. So meaning Okay. you have a piece of land like a farm, di Okay. ba? And you want to convert it into agritourism or Okay. nowadays yung mga nagka-camping ganyan, yun. Yes. So yun yung kino-convert ko. So yun. Yun yung Wow. ginagawa ko. Ganda ng mga ventures mo. Okay. So, yun. Ano na na? Um, Parting words. Mga words of wisdom mo na gusto mo i-share sa mga ating viewers. Final Ayan. parting words. Oo. Oh, guys, so sa mga nanonood dito kay Kapline, ayan, so follow him. Kayo, consider to follow and not subscribe. Alright. Then, ibig ko sabihin, i-rewind yun, dami ko nasabi. Oo nga, eh. Dami. Ang Napakabago dami ko ba? nang nasabi. Anyway, highway, ang gusto ko lang sa ating mga ka-freelancers, ayan, alam ko madami din dito na nagdaan sa hirap or even up to this point, medyo lito pa din. Yeah. So the way to have clarity is really to see and check ano talaga tong skill mo. So kalagaya ko, 'di ba? Nung una lito din ako, lito din ako. But then do not disregard what you have at this point. Hindi siya naman sa freelancing lahat mayroong kumbaga lahat ay mayroon para sa bawat isa. That's what Yes. I can say. Parang kung ano yung skill mo, kung ano yung skill mo, kung saan ka magaling, hanapin mo kung nasan doon ang freelancing. As simple as if there are freelancers out there, like for example, a mom na natanggap for some reason, like kunyari nagkaroon ng baby, for example, and they needed to stop in their corporate jobs. So, di ba sa loob ng bahay, you actually do um, budgeting. Yes. Tama. Budgeting. That is a skill. Ako nga hirap sa budget eh. Hirap ako mag-budget, di ba? So, that is a skill, di ba? Tama. So, pwede mo itong ilagay sa freelancing because that would mean na pwede ka, hindi kailangan naman ng, pwede ka sa bookkeeping Yes. Pwede. because you are budgeting. Ang kailangan mo lang matutunan is yung spreadsheet. Yes. Yes. So, minsan masyado din kasi tayo, ako, aminado din naman ako nung una ganyan, yung parang na-overwhelm agad. Nauna na yun. Oo, nauna na yun. Parang wala na. Tapos ang gagawin naman ng mga tao, mag-hoard ng courses kasi akala nila wala silang skill. Pero actually, kahit sa loob ng bahay, meron kang mapupulot. As simple as dun sa example na sinabi ko. 'Di ba? So para konti na lang, parang halfway ka na. 'Di ba? Kasi ang pag-aaralan mo na lang, normally naman ang client may sarili silang spreadsheet, tututunan mo na lang 'yon. Pero yung pag-budget, alam mo na. Tapos hihingi sila ng portfolio, di sabihin mo yung pakita mo yung yung budgeting mo. Gumawa ka ganito, ganyan, ganun. Di, alam mo natutuwa yung iba, nakakita ko ng ganun, nakapanood ako. At saka marami nang pwedeng, kunyari ito yung pagkasabi, kunyari ito yung alam natin na nagba-budget ka sa bahay, o kaya tindera ka, ganun, sa sari-sari store. May mga katumbas na yan na mga sinasabi ngayon para mag-swak sa freelancing. So, guys, if you don't know that, ayan, nakita ko sa TikTok, ang galing, ang galing. Diba? Kasi i-skill mo na yun, wag mo na siyang pakawalan, ano mo na lang siya, kumbaga, i-grow mo na. So, kumbaga, maniwala sa sarili, siguro yun. Yes. So, and yun nga, ano ba sabi ko, wag masyado ma-overwhelm, hanapin ang
ang inner strength, inner skill, and grow yun, di ba? Yes. Tapos hanapin sa freelancing, anong katumbas nun para mas maano mo siya. Hindi mo kailangan malaman lahat, isa lang, Yes, pwede tama. na, parang gano'n. And then, ayun, maging master ka doon, di ba? Yun ang niche mo, mas maganda yun, Yes. isa lang, di ba? And then, syempre, yung prayer sa taas, di ba? Of So, course. Of course. we don't like to chase money, di ba? Yes, Sabi yes. niya, kasi pag chase minsan yung money, although yung iba talaga yun ang kailangan. But Okay. before even kumbaga asking for that, 'di ba? Si Yes. Lord muna kasi siya naman magbibigay. Kahit na anong split mo diyan kung hindi niya ibibigay, hindi Yes. niya kahit anong gawin mo hindi yan na mapupunta sa iyo. Yes. Kaya doon muna sa taas para alam mo kung paano mo siya gagawin kasi siya rin naman ang magtuturo sa iyo. Okay. Yun, napakaganda nun. Thank you very much, CJ, for your time. And, And thank you for yun. inviting me. Nagulat naman Yeah. ako. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng mga, napaka-valuable na to. Yun. Sige, ano ka na? Stop recording ko na. Okay, Kasi,